Maswerte tayo mga Pilipino dahil nasa ating bansa ang ilan sa pinakamagagandang isla sa buong mundo. Isa ang grupo ng mga islang ito na talaga namang hitik na hitik sa biyaya ng mayamang kalikasan. Malilinis na beaches, may underground river, magagandang limestone formation, mga lagoon, mga berdeng kagubatan at mga hayop. Di nakapagtatakang palaging nangunguna ito sa listahan ng mga travel magazines bilang World's Best Island. Kaya kung isa sa travel goals mo ngayong taon ay libutin ang Pilipinas, unahin na ang pagbisita rito. Isang kayamanan sa Southwestern Philippines ang mga grupo ng islang ito kung saan matatagpuan ang iba't ibang likas na yaman, makulay na kultura, kasaysayan at mga sikat na pasyalan. Dahil dito, tinawag itong The Philippines Last Frontier. Ako si Adri Calma at ito ang Wow sa Palawan. Maraming salin ang pinaniniwala ang pinagmula ng pangalan ng Palawan. Ang salitang Palawan ay nagmula umano sa salitang Chino na Palau-yu na ang ibig sabihin ay The Land of Beautiful Safe Harbor. At salitang Kastila naman na Paragua dahil sa mukhang hugis payong na nakasara daw ang isla. Ang Palawan ay isang archipelago na binubuo ng humigit kumulang na 1,780 islands. May 1.49 million hectare land area. Ang Palawan ang pinakamalaking probinsya sa Pilipinas. Ito ay kabilang sa Region 4B o mas kilala sa tawag na Mimaropa o pinagsama-samang mga probinsya ng Mindoro Oriental at Occidental, Marinduque, Romblon at Palawan. Sa tatlong karatig isla nito, pinakamalapit ang Mindoro na matatagpuan sa Hilagang Silangan. Sa bandang timog kanluran naman ay ang Borneo. Sa kanluran ang West Philippine Sea at sa timog silangan naman ang Sulu Sea. Ang Palawan ay nahahati sa 23 munisipalidad at ang Puerto Princesa City ang kabisera nito. Dahil ang Palawan ay napapaligiran ng tubig, pangunahing kabuhayan dito ay pangingisda. Ang pagsasaka ay isa rin sa pinagkukuhanan ng kabuhayan ng karamihan dahil sa matabang lupa. Masagana ang ani ng mga produktong agricultural tulad ng saging, palay, mais, kasoy, nyog at mangga. Habang ang ibang mga Palawenyo naman ay gumagawa at nagtitinda ng mga handicrafts na pang-export o pang-lokal na gamit. Kilalang pampasalubong din dito ay hopya at iba pang baked goods sa Baker's Hill. Isa ring pinagkukuhanan ng kabuhayan ay turismo, kaya naman marami ang nagtatrabaho sa mga hotel. Ang nasa liksik na kasaysayan ng Palawan ay nagsimula 22,000 taon na ang nakakalipas dahil sa pagkatuklas ng mga fossil ng mga taong tabon sa bayan ng Quezon. Ang mga buto at skull cap na natagpuan noong 1962 ay katunayan na nanirahan dito ang sinaunang tao sa Pilipinas. Ayon sa mga anthropologists, ang mga tao noon ay nakarating sa Palawan sa pamamagitan ng land bridges na nakadikit noon sa Palawan at sa mga mainland Borneo at Malaysia. Bago pa man dumating ang mga Kastila noong 1521, ang mga naninirahan sa Palawan noon ay nakikipagkalakala na sa mga Chino. Dito sa Palawan Museum, makikita ang ilan sa mga porcelains, banga o jars at iba pang artifacts na natuklasan sa iba't ibang parte ng Palawan. Ang isla ng Palawan noon ay napasailalim sa Sultanate ng Borneo, pero ipinasa ang pangangalaga nito sa mga mananakop na Espanyol noong 1794. Kilala noon ang Palawan bilang probinsya ng Calamianes at ang bayan ng Taytay ang kapitolyo nito. Dahil sa hirap ng transportasyon at komunikasyon sa isla, napagdesisyonan noong 1859 na hatiin ang probinsya sa dalawa, ang Castilla at Asturias. Naging kapitolyo ng Castilla ang Taytay at ang sa Asturias naman ay ang Puerto Princesa. Pero sandali lamang ang lumipas nang ito ay hatiin. Pinalitang muli ang pangalan ng Castilla at Asturias sa pangalan na Calamianes at Paragua, na kung saan ang Bakwit ay dinagdag sa Calamianes. Di kalaunan ay isinuko ng Espanya ang Pilipinas sa mga Amerikano bilang parte ng Peace Treaty noong 1898. Pagdating ng June 23, 1902, itinalagang gobernador ng Paragua si Major John Brown.
At noong 1905, sa bisa ng Act No. 1363 ng Philippine Commission, opisyal na tinawag na Palawan ang dating Paragua at inilipat ang kapital na Cuyo sa Puerto Princesa. At noong 1945, pagkatapos ng World War II, ay ibinigay na ng Amerika ang pangangasiwa ng Palawan sa Republika ng Pilipinas. Para sa may hilig sa kasaysayan at kultura, pasyalan ang Palawan Heritage Center. Makakakita rito ng mga artifacts o lumang kagamitan at iba't ibang likhang sining ng inspirasyon ay mula sa mayamang biodiversity ng probinsya. Yung Great Pinas Palawan, grupo kami ng mga kabataan. Tinitrain namin yung mga talented na mga bata, yung mga gustong matuto or yung mga mahilig sa arts. Makikita nila dito sa Palawan Heritage Center ay parang collaboration na rin ng iba't ibang art groups. Mostly po ng mga tema or concept ay tungkol sa flora and fauna ng Palawan, mga indigenous peoples and yung mga culture po nila. Bukod sa mga museo, may iba pang maaaring pasyalan tulad ng Plaza Cuartel. Itinayo sa panahon ng pananakop ng mga Espanyol bilang garrison upang maprotektahan ang bansa mula sa mga mananakop. Noong December 14, 1944, sa panahon ng mga Hapon, dito ay kinulong ang daan-daang Amerikanong sundalo. Sinasabing 150 American soldiers ang sinunog ng mga Japanese soldiers sa loob ng shelter trenches. 139 dito ang namatay at 11 naman ang nakaligtas. Saksi sa kasaysayan ng Plaza Cuartel ang katabing Immaculate Conception Cathedral na itinayo noong 1872. Dito isinagawa ang unang misa sa Puerto Princesa. Neo-Gothic ang disenyo nito. Ang fasad at interior ay kahawig ng mga arkitektura ng ilang simbahan sa medieval Europe. Sa Dang Maria Bed and Breakfast and Restaurant, dito ay naghahain sila ng authentic Cuyonon dishes tulad ng lauya. Itong lauya po, it's pig knuckles cooked in langka, lumabeng, which is red beans, saging na saba, and green leafy vegetables like pechay. This is really cooked very soft. Itong lauya, paborito yan ng mga Cuyonon. Madali lang itong lutuin. Una, pakuluan ang karne. Pagkatapos ay ilagay ang red beans, lagyan ng bawang, sibuyas, paminta, at asin. Kapag malambot na ang karne, ilagay ang langka, isunod ang saging na saba, siling haba at pechay. Lagyan din ito ng pampaasim na sampalok o kamyas. Pagkatapos, hintayin ang pagkulo at maaari na itong ihain. Ang tatlong lugar na pangunahing pinupuntahan ng mga lokal at mga bumibisita rito ay ang Puerto Princesa, El Nido at Coron. Sa Puerto Princesa, makikita sa daan ang Cleopatra's Needle, isang rock formation at isa sa dinarayo ng mga turista dahil sa magandang tanawin. Madalas na mga bundok dito ay mayroong mga kuweba. Maaaring mag-explore sa tulong ng mga tour guides. Isa dito ay ang 100 Caves. Ito ay para sa mga mahilig sa adventure kung saan taas-baba ang pagtahak sa trail na susubok sa stamina at strategy sa pag-akyat sa mga bato. At matatagpuan dito ang maraming tila lagusan na may iba't ibang natural formations ng stalactites at stalagmites. Ang ating kooperatiba po ngayon na Taga-Binit 100 Caves Consumers Cooperative, nagsimula kaming bumuo ng asosasyon na mangalaga ng ating kuweba. Ginampanan po natin yung magprotekta sa hayop na nakatira sa loob. Yung ating mga karst rock formation sa loob, naiingatan na rin po. At the same time po, kumikita po kami habang pinangangalagaan namin si 100 Caves. Yun po ang malaking tulong na nagagawa sa amin ng ating 100 Caves. Tinutulungan kami ng aming kalikasan at bilang ganti, pinoprotektahan namin sila sa pamamagitan ng pag-iingat ng kanilang natatanging yaman. Worth it naman, malamig sa loob. At sabi may iba't iba pang mga lagusan papunta sa iba't iba pang mga lugar na hindi pa napupuntahan ng mga tao. Pero yung route namin, yun yung
yung regular route? Ang ating 100 caves po ay handa na po tumanggap ng ating mga bisita at hindi po sila maghihinayang na pumunta rito para po maranasan nila yung cave viewing adventure. Ito po ay 45 minutes to 1 hour. At ang ating extreme caving adventure naman, ito naman po ay medyo challenging. Ito po ay tumatagal ng mga 1 oras na nakakakita ka pa ng magagandang rock formation or calcite crystal. Kung naghahanap naman ng adventure sa Palawan, dito sa Ugong Rock Adventures ka pumunta. Maaari ring mag-caving sa Ugong Rock. Ang Ugong Rock ay isang limestone rock formation na may taas na 75 talampakan. Pinangalanan itong Ugong Rock dahil may mga bahagi ng limestone sa kuweba na umuugong o tumutunog kapag tinatapik. Sa loob nito ay may mga daan at lagusan na makikipot. May mga masisikip na bahagi, gaya po ng sideways o ng crawling point. May challenging part sa spelunking, kung saan tayo po ay hawak sa lubid. At meron naman po tayong safety harness para po i-guide tayo or hindi po tayo mahirapan sa ating pag-akyat. At kapag ka nakarating sa tuktok, ay makikita ang magandang view ng buong lugar. At di lang yan, ang Ugong Rock Adventures ay ultimate adrenaline rush destination para mag-zipline. At eto, magbisikleta habang nasa ere. Dati po, ang aming mga trabaho dito, nag-uuling, nagkakaingin, o ano pa man dyan na mga illegal na mga hanap buhay. Pero po, nagpapasalamat po kami dahil dito sa kayamanang likas yaman na bigay sa amin. Tinigil po namin ang pagsira ng kagubatan para mapagpatuloy ang kagandahan ng aming likas yaman. Itong batong ito, nakakabigay sa amin ng hanap buhay. Marami po kaming nagtatrabaho dito at bawat isa po sa amin ay alam namin kung paano namin pangalagaan ang batong ito para maraming bisita ang pupunta dito para tingnan at masdan ang likas yaman na ito. At dahil maraming mga isla dito, kasama sa itinerary ng mga bumibisita ang island hopping. Ito ang Lourdes Wharf dito sa Honda Bay na siyang daungan ng mga bangka papunta sa iba't ibang mga islands. Araw-araw punong-puno ito ng mga turistang gustong mag-island hopping dito sa Puerto Princesa. Sa mahigit 2,000 kilometers na coastline, kilala sa buong mundo ang Palawan dahil sa magagandang beaches. At isa na nga rito, ang Bahia Paraiso na matatagpuan ilang oras mula sa sentro ng Puerto Princesa. Malayo sa maraming tao at maingay na syudad. May pino at puting buhangin sa beach at malinis at preskong hangin. Tamang-tama ito para sa mga naghahanap ng tahimik na lugar at buhay na berde at asul na kapaligiran para makapagpahinga at mag-unwind. Dito sa Sitio Sabang, Barangay Kabayugan sa Puerto Princesa City, makikita natin ang sakayan papunta sa Puerto Princesa Underground River. Tara, bisitahin natin. First time man o dati nang nakapunta sa Palawan, huwag palampasin ang pagkakataong mabisita o makabalik sa pinakasikat nitong tourist spot. Isa sa mga pinagmamalaki nating mga Pinoy ang Underground River sa Puerto Princesa na isang UNESCO World Heritage Site at kabilang sa listahan ng New 7 Wonders of Nature. Ang Underground River ay bahagi ng St. Paul Mountain Range. Sa bukana pa lang ay makikita na ang mga limestone o karst mountain, malalago, matataas at matatandang puno, at mga hayop na di inaalintana ang mga taong namamasyal. Sakay ng bangka na sinasagawa ng tour guide, malilibot ito sa loob ng mahigit sa 1 oras. Meron na silang audio guide. Naririnig natin dito yung description. Kasi wala na yung guide na nagsasalita talaga. Bawal na mag-ingay kasi sa loob. Makikita rito ang mga kakaibang mineral formations, mga stalactites at stalagmites na iba't ibang hugis gaya ng tao, hayop at gulay. Ang Underground River ay may haba na 8.2 kilometers and navigable sa cave is 4.3 kilometers.
Sa underground river, makikita po natin ang mga gandang rock formations na nabuo ng mga mineral deposit na umaagos o dumadaloy sa loob po ng cave. Every year, ang rock formation ay napuform ang almost 0.13 mm. So hindi po ito halos makikita dahil sa halos hibla ng buhok lang po yung kanilang paglaki kada taon. May makikita po tayong mga species na naninirahan sa loob po ng cave. Bilang isang cave guide, kami po ay tumutulong din para mapangalagaan ang cave. Hindi po masira yung mga rock formations na pwede pong mahawakan ng bisita kapag meron po kaming tour sa loob po ng underground river. Bukas ang Puerto Princesa Underground River hindi lang para sa mga turista, kundi maging sa mga researchers dahil sa malusog at mayamang biodiversity. Hindi kalayuan sa Underground River, maaari ring bisitahin ang Sabang Mangrove Forest kung saan mayroong paddle boat tour na itinataguyod ng mga taga rito na sila ring nangangalaga at nagpoprotekta ng malusog na bakawan. Mapapansin ang tubig na magkaiba ang kulay o brackish water. Nangyayari ito dahil sa paghahalo ng fresh water o tubig tabang mula sa kabundukan at salt water o tubig alat na nanggagaling naman sa dagat sa bukana nito. Sa buong Pilipinas, mayroong 35 to 40 species ng bakawan at dito sa Sabang Mangrove Forest ay makikita ang 4 na species nito. Meron ding boardwalk kung saan maaring mag-bird watching. Mahalaga ang mga bakawan. Bukod sa sariwang hangin at pananggalang sa bagyo, nagsisilbi rin itong tahanan para sa maliliit na isda at iba pang lamang dagat. So ito pong pinakamahalagang bahagi po ng mangrove, yung mga dahon na nalalaglag araw-araw. Pag na-decompose po yan, nagiging nutrient na pagkain ng maliliit na isda. Kaya po, ang mangrove area ay natural na nursery ng mga isda. Yung mga ugat po ng mangrove, yan po ay sumasala ng mga sediment. Bago makarating sa dagat, yung brackish water ay malinis po. Yung sumasala siya ng mga chemical, sakaling may mga chemical sa lugar na yun. Ine-encourage ko po yung mga kabataan, lalo yung mga estudyante, na sana maintindihan natin kung gaano kahalaga yung mangrove. Ang pangunahing resources po o kabuhayan ng ating bansa ay pangingisda. Yung ating agriculture land, habang dumadami ang populasyon, nababawasan ang lupa. So ang pwede natin gawing sustainable na kabuhayan natin, yung fishing industry. At yun ay magagawa natin sa pamamagitan ng pagprotekta sa bakawan. Maaaring makakuha rito ng tamilok. Maaari ring kainin na agad-agad matapos mahugot sa kahoy. Ito yung tamilok na nakuha dito sa kahoy ng mangrove. At ito raw ay kinakain siya. Masarap daw na kinilaw ito. Maraming salamat po mga kaibigan. Tayo ay laging welcome sa Bakawan. Susunod na taon babalik naman. Kami ay laging naghihintay. Ang Palawan ay tinaguriang the last frontier. Mayaman pa rin ang probinsya sa napapanatiling natural resources at biodiversity sa lupa at bundok man o sa ilalim ng dagat. Sa total land area na 1.49 million hectares, halos 696,418 hectares nito ay nababalutan ng kagubatan na tahanan sa iba't ibang uri ng hayop at halaman. Ang Palawan ay hitik sa biotic components, kaya naman ito ay tirahan ng humigit kumulang na 39% ng terrestrial at marine vertebrates sa buong Pilipinas. Samantalang 46% nito ay mga species ng ibon. 30% naman ay mga reptiles. 33% ang mammals at 27% naman ay amphibians. Lahat ay naninirahan sa Palawan. Ang mga halaman naman sa probinsya ay isa sa mga pinakamayayabong sa Pilipinas. Upang patuloy itong mapangalagaan, idineklara sa batas na National Integrated Protected Areas System Act of 1992 ang 9 na lugar sa Palawan bilang mga protected areas.
At isa nga rito ang Mount Mantalingahan Protected Landscape o MMPL. Ang Mount Mantalingahan ang pinakamataas na elevation dito sa Palawan. Sinasabing ito ang rooftop ng Palawan. Sa lawak ng MMPL, nasasakop nito ang 5 munisipalidad, ang Sopronio Española, Brooks Point, Rizal, Bataraza at Quezon. Noong June 23, 2009, idineklara bilang isang protected landscape ang Mount Mantalingahan sa bisa ng Proclamation Number 1815. Sa sukat na humigit kumulang na 120,457 hectares, ito ang pinakamalaking kagubatan sa Palawan. Ang MMPL rin ang may pinakamaraming floral species diversity per unit area kung ikukumpara sa iba't ibang bahagi ng bansa. At isa sa may pinakamataas na bilang ng mga vascular species ng halaman hindi lamang sa Pilipinas, kundi pati na rin sa buong Southeast Asia. Sa mga kagubatan, tumutubo ang iba't ibang species ng halaman. Ang laki nito ay sapat upang tumugon sa pangangailangan ng mga iba't ibang uri ng hayop at halaman para mabuhay at mapanatili ang ecosystem dito. Sa taas na 2,086 meters above sea level, ang Mount Mantalingahan ang itinuturing na pinakamataas na bundok sa Palawan. Maraming species ng hayop ang makikita dito. Ang ilan sa mga na-discover ay mga endemic tulad ng palaka, tuko, butiki, mga ahas, mga ibon, mga daga o rodent species. Sa Mount Mantalingahan din ang gagaling ang tubig ng mga ilog gaya nitong matatagpuan sa barangay Kampong Ulay, ang Lagdik River, na pangunahing pinagkukuhanan ng mga residente para sa patubig sa mga kabahayan at palayan. Ang Mount Mantalingahan ay mayroong ancestral domain na pinangangasiwaan ng mga katutubo na umaasa para sa kanilang tirahan at pagkain. Isa sa mga pinakakilala sa mga ito ay ang Taot Bato o People of the Rap na isang subgroup ng katutubong Palawan na makikita sa Singnapan Valley sa bayan ng Rizal. Ang MMPL ay napakahalaga sa mga katutubo. Ang naitutulong ng MMPL, hindi lang po sa pagkain, lahat doon namin kinukuha yung halamang gamot, diyan nabubuhay yung mga katutubo. Kung ganitong tag-init, nasa labas sila. Kung tag-ulan, doon po sila sa loob ng kuweba nakatira. Kasi takot sila sa kulog, sa malakas na hangin. Sila rin ang nangangalagas para maiwasan yung mga paninira ng kagubatan, yung namamatay ng mga hayop. Yan ang maigpit nilang ipinagbabawal dahil mahalaga yan sa simulat nung kanunuan pa namin. Dahil sa paglakas ng turismo sa probinsya, nagkaroon ng kabuhayan ang mga tour services, accommodation at mga restaurant. Nagtayo ng mga infrastruktura gaya ng mga gusali, daan at tulay. Naharap rin sa banta ng pagkasira ang MMPL kung hindi ito patuloy na mapoprotektahan. Noon pa man ay aktibo na ang ilang bayan ng Palawan sa pagsusulong sa pangangalaga ng kalikasan nito. Ang Palawan bilang Biosphere Reserve ay isang support site para sa pag-aaral ng agham, isang buhay na laboratorio na nakakatulong upang mas lalong maunawaan ang biodiversity dito. Kaya patuloy rin ang pagtuklas at pag-aaral ng mga researchers at mga organisasyon tulad ng Forest Foundation Philippines o FFP. Katuwang po ang Forest Foundation Philippines at ang kanilang ugnayan sa proceeds. Nagkaroon po ng proyekto na tinatawag nating e-camp. Ang pangunahing goal po nitong proyekto na ito, alamin kung ano po yung mga biodiversity na meron sa Mount Mantalingahan Protected Landscape. Itong pong proyekto ng FFP, sila po ay pinapahusay pa nila yung mga data na kailangan namin para sa biodiversity. Natuwa po kami ng sobra dahil ito pong proyekto na ito ay nagresulta sa isang listahan ng mga wildlife species na hindi namin nakalaing meron pala sa Mount Mantalingahan. Yung FFP,
yung kanilang ginawa para sa amin sa MMPL ay malaking bagay dahil mas nakilala namin yung aming pinangangalaga ang lugar. Dahil sa kanilang pagtutulungan, nadiskubre nila ang mga bagong species tulad ng isang glabrous terrestrial shrub na tumutubo ng hanggang 3 metro ang laki. Ito ay galing sa pangalawang pinakamalaking genus ng pamilyang Melastomataceae, isa sa 10 pinakamalalaking pamilya ng mga halaman. At isang bagong species na nadiskubre sa subalpine forest ng MMPL. Ayon sa guidelines ng IUCN, ito ay critically endangered. Isang palmera na may maganda, payat na katawan na sinasabing makikita lamang sa Borneo. Natuklasan din ang isang uri ng puno na isang flowering treelet. Umaabot ito sa humigit kumulang na 4 na metro ang taas. Ito ang ika-6 na species na galing sa genus Helicia na naitala sa Pilipinas. Malapit itong kapamilya ng Macadamia tree. Upang patuloy pang mapangalagaan ng MMPL, hinihiling na mula pa noong 2014 na maitalaga ang MMPL bilang isang UNESCO World Heritage Site sa paniniwalang makakatulong itong patibayin pa ang proteksyon sa Mount Mantalingahan. Isang napakalaking opportunity para makatulong sa protection and conservation itong Mount Mantalingahan Protected Landscape dahil kapag ito po ay nangyari, hindi lang po yung ating 5 munisipyo at stakeholders ang tututok dito, kung hindi halos ang buong mundo na makikita or malalaman yung kahalagahan ng Mount Mantalingahan Protected Landscape. Sabi nga namin, hindi lang po ang DNR ang may mandato para po ito ay pangalagaan at proteksyonan, kundi lahat po tayo bilang tao ay mayroong responsibilidad na pangalagaan yung ating natural resources. Nang sa gayon, yung susunod na henerasyon ay makita pa po yung kagandahan ng natural na ganda at kalagayan ng ating Mount Mantalingahan. Alam ng mga taga-Palawan at ng mga pinalad na makabisita rito na ang Palawan ay isa sa pinakamagagandang grupo ng mga isla sa buong mundo. At dahil sa hindi mapigilang mga pagbabago bungsod ng pagdagsa ng negosyo at turismo, dapat masiguro na tama at maayos na naipapatupad ang mga polisiya at batas. Sa kabila ng iba't ibang krisis na kinakaharap ng bansa, patuloy pa rin dapat ang pangangalaga sa kalikasan. Malaki ang maitutulong ng mga programang may kinalaman sa proteksyon ng kagubatan, mga hayop, watershed at mga katutubong tradisyon at kultura upang magbigay ng kamalayan sa iba't ibang sektor. Dapat tayong lahat ay may kontribusyon. Ang mga pagsasaliksik, paggawa ng mga polisiya at matuwid na pagpapatupad ng mga ito at pagbibigay kasanayan sa pangangalaga ng kapaligiran ay dapat magpatuloy at palawigin pa. Nakaatang sa balikat nating lahat ang pangangalaga sa ganda ng Palawan at sa ating kapaligiran. Ako si Edric Calma at ito ang Wow sa Palawan.